po natin si Sir Willie Rodriguez, National President at Founder po ng Parents Teachers Association o PTA. Good morning po at welcome po muli sa ating programa, Sir Willie. Good morning po. Good morning po, Ma'am and Mr. Sander, Sir Sander, magandang umaga po. Opo. Una ho sa lahat, ano ho yung inyong reaksyon? Doon ho muna tayo sa paksa ho namin kanina pa, yung paggamit po ng transparent bag sa mga paaralan para po sa mga estudyante. Okay naman po yan. Ang ano po dito na, kumbaga, at least sa Valenzuela, meron na po yan. Ngayon, kaso yung mga ibang bata po hindi po ginagamit. At ang ano po dito, may mga deterrent din kasi po dyan. Siyempre, yung mga gamit na nakikita, na hindi may tatago, yung mga cellphone. So, magiging ano po dito, kumbaga at least it will invite siguro yung mga, ito yung negative effect yung mga gamit na nakikita, baka manakaw or something, it will invite sa parang tukso, no? Also, but ang ano po dito is napakadali, magaang po ito, kasi nga po makita po natin, madali po sa inspeksyon, at ang ano po dito is makikita kaagad ko ano yung mga kumbaga at least hindi na kailangang kalungkatin at nakikita pa. Pero po, isa pa po problema po dito. Kung ano po talaga, yung talaga pong tinatawag natin na kung gagawa po talaga at pag-iisipan, madali pong itago yung mga bagay-bagay. Kumbaga kung gusto, may paraan. Di ba? Parang gano'n sinasabi ni Sir Sa mga Willie. piitan nga, yung di ba ho, napapanood natin sa Biblia, itinatago yung mga patali. Pandesal! Di ba? Sa pusit Nilalagay. nga, inilagay yung sa ulam. Sa pusit. Sa loob ng pusit, ipinalaman yung droga. May mga ganun ho eh. Opo. Opo. So, pabor ho kayo or hindi dun sa paggamit po ng transparent bag? Pabor naman po kasi nga mas makakatulong, mas madali, kung titingnan po natin kasi nga po talagang kulang po, at saka talaga pong napakarami ng estudyante. At ang nagiging problema, isa pa sa magiging problema po niyan, kung ang sasagot po niyan is ang tawag dito ay mga magulang. So ngayon, kung magagaya po natin ang ating Valenzuela na naglabas na po sila, ang mga bag na yan, nasagot po ng LGU, At karamihan po ngayon, di ba, sa buong Pilipinas, yung ating mga LGU is tuwing pasukan, para po siyempre, malagi po silang iboboto, libre na po yung ating mga bag, yung ating mga gamit na talaga pong naging trending. At ang po dito, ang problema lang po yung ating mga maliliit na lokal. Opo. So sa Valenzuela pala, may ganyan na pong pinapatupad, Sir Willie. Transparent yung bag. Pero sabi mo kanina, hindi ginagamit ng mga estudyante. Ano po ang dahilan? Yun po yung, kausap ko po yung ating supervisor, yun po yung siya. Ang po dito, meron po kasi tayong taga DepEd Valenzuela na talaga pong magaling, na talaga pong kasama namin, At ang po dito is, isa po siya sa talagang advocate, Ngayon supervisor po siya. At ang po dito, pinag-usapan nga namin kung ano po yung magagawa na pwede namin maging sample. Kasi po ang Valenzuela po is, kumbaga at least is number 1 sa ating mga PTA advocacy. Meron tayong nanay-tatay, at meron po tayo dito Education 360 degrees na ginawa ni ating Senador Wing Gatchalian. Opo. Sir Willie, ano naman ho ang inyong reaksyon dun ho sa plano sana ng DepEd pero mukhang postponed na active shooter drill supposedly bukas po gagawin? Ang ko po dito, kasi nga po meron kaming ginawa sa Congress, sa Senate pala na yung comprehensive safety, school safety bill, siguro po nakita. Ang po dito ngayon talaga pong ang PTA po isasama po diyan, At po dapat kailangan po yan kasi nga po kung meron po tayong earthquake drill, disaster drill, dapat pong paghandaan din po, Kung ang sinasabi po na talaga pong delikado magkaroon ng is kumbaga dapat ang ating eskwelahan po is para pong kumbaga at least yung pinakamaganda, exciting, exciting life ng isang tao, ng isang mag-aaral yung ating sa eskwelahan. So mas marami pong activities tulad ng ganyan, more information, at especially sa tawag dito, sa bilis ng ating technology, siguro po kung ang advice ng ibang ibang bansa in first world country
kumbaga parang merong magiging masamang epekto. Isa nga pangyayari po ngayon, with the active participation ng ating Secretary Angara, is talaga po sa amin po, sa aming mga parents, sa aming mga PTA, dapat pong gawin yan. Opo. So tama po ba, pabor kayo sa pagsasagawa nitong active shooter drill? Pero ayun nga po, ang sinasabi kasi ng ating mga psychiatry, psychologists, magdudulot daw po ito ng trauma. So kung ito po'y suspendido muna, bukas, hindi po ipapatupad, ano po sa tingin ninyo, Sir Willie, para po sa PTA, yung dapat gawin o maaring gawin po natin para po maiwasan yung posibleng attack incident o maulit pang muli yung karahasan sa mga paaralan? Yeah, especially, ito yan, ganito yan, Ang ating mga teacher kasi, tinatawag natin na talagang super busy. So, meron po tayong PTA sa homeroom, meron po tayong PTA sa loob ng eskwelahan, at meron tayong mga CSO PTA sa labas ng ating eskwelahan. Ang po dito, siyempre, ay yung makikita po natin na tulad po na sinasabi ng ating mga press word country, kapag ka nakakita po ng signs na merong ganyan, ganito, kumbaga at least siguro po ang mga teacher po to coordinate with the PTA, Ang po dito, yung PTA po dito, yung homeroom officers, siyempre magkakapitbahay, magkakasama naman yan, magkakakilala. Kaya usually kasi nagiging epekto naman sa mga batang ito, yung mga magulang na wala pong oras. So ngayon, ang suggestion po namin kay Secretary Angara, as ang po dito, is to identify the duties and responsibilities ng PTA, especially yung home visit, Tapos ang mga magulang, ay mga PTA that they can talk, Ang magiging duties and responsibilities ng mga PTA is to be the third parent ng ating mga batang mag-aaral. For example, meron pong so dapat oobserbahan na po ng ating mga PTA yan. Ang PTA po natin kasi, kapag ka natuto, they stay there for 12 years. Yun po yung per one child. Kapag marami pong kamag-anak yan, ang PTA po stay for 20 years. At kung talaga pong dito, sila po yung magiging, kung sinasabi po natin, ang teacher, ang pangalawang magulang, siguro po ang PTA magiging pangatlo. At also po dito, nakikita po namin ang activities, yung ang participation ng ating mga student leaders. Dapat po yan, ang mga teacher po at ang DepEd na magkaroon ng programa na turuan ng ating mga PTA leaders on paano po makakita ng mga signs, ng mga behavioral signs na may problema po yung ating mga bata. Opo. Sir Willie, very ideal po yung concept, Pero ang tanong ho, may panahon pa ba ang mga PTA members, PTA officers na magbahay-bahay po sa mga estudyante o parang targeted lang na kagaya nung nabanggit nyo, yung may mga signs lang ng possible problema sa bahay? Yes po, nagagawa po namin yan sa Pasay, especially po dito. Sa Pasay po kasi talaga active ang PTA namin. Hindi lang po sa loob ng eskwelahan, sa labas, at mismo pati mga kapitbahay. Mga pakilamero po kasi ang PTA namin dito. Talagang On a positive way. yes po, talaga pong ganyan. Talaga pong, at ang ngayon po, natatawag po natin natututo na po yung ating mga PTA. Hindi tulad po nung araw, na ang trabaho lang paniningil, O kumbaga, at least, scapegoat, Kami po kasi kapag pagka sinabing may problema na about sa singilan, ang tinuturo, PTA. So, ang po dito, ang PTA po kasi matatawag natin na sunod-sunuran lang sa ating mga frontline official. Okay. Sa ngayon po, ang DepEd po ay napakaganda po ng ginagawa sa ating PTA. Opo, may tumatawag kay Sir Willie. Baka ho ibang istasyon, wag niyo munang sagutin. Yun nga po yun nga po. Hindi, joke lang ho. Opo. Siguro panghuling mensahe na lamang po, Sir Willie, bago po namin kayo bitawan sa ere. Apo. Parting message po, Sir Willie. Parting message. Okay po, panawagan ko po sa lahat ng ating mga kasama sa PTA. Siguro, suportahan po natin ang ginagawa ng ating DepEd, especially. At ang po dito, magkakaroon na po tayo ng tinatawag na webinar for PTA to educate parents on paggamit po ng AI at ang ating mga internet. And then yung ating pong October 1 National PTA Summit,
nakamove na po yan sa January 29-28. At marami pong salamat, ma'am. Thank Opo. you so much po, Sir Willie. Sa uulitin. Okay, thank you po, ma'am. Okay. Apo. Mabuhay po ang National Parent-Teacher Association sa pangunguna po ng kanilang President and Founder si Sir Willie Rodriguez. Ayun, no? Kumbaga, ang binabanggit ni Sir Willie, tulong-tulong na tayo. Tulong-tulong. Hindi, although pabor sila dun sa transparent bag, pabor sila dun sa active shooter drill, pero parang ano kasi, yung mas malalim na sanhi. Correct. Kumbaga Kung- yung pinakaugat, Oo, yung root susolusyonan cause mo. ba? Oo. Root cause, yun yung susolusyonan. Kaso nga, minsan, yung parent-teachers, especially sa parents, wala nga time yan eh. Tsaka Diba, kagaya parang- yun sa teacher, ang dami na nga Oo, ginagawa. dami nang ginagawa. Paano pa Oo. sila magbabahay-bahay? Oo. Parang bibigyan mo pa sila ng karagdagang obligasyon. Trabaho. Eh syempre, may kanya-kanya din naman pamilya yan, yung mga teachers po natin. May sarili po silang mga anak, di ba? Kaya nga eh. Eh ang sinasabi, hindi, yung iba di ba parang itinuturo sa games. Oo. Di ba sa games daw. Pero ang banggit nga ni DILG Secretary Remulla, ay ipagbabawal yung mga Roblox, etc. yung Pero ban. pero yung mga pabor naman dun sa hindi pabor dun sa pagbaban ng games, baka dapat daw ang tignan ng DILG at PNP yung gun ownership. Yan.